Una sa lahat, dobleng disgrasya ng kotse sa Lubao, Pampanga. Nabangga ng truck at nabangga pa ulit ng bus. Isang patay. Ang buong detalye ng aksidente yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa gitna ng panawagan ng mga Duterte supporters na mag-resign, si Pangulong Marcos, VP Sara Duterte, nagparinig sa kung ano dapat ang isang leader. Malacanang bumuelta sa pagkukumpara kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senator Ninoy Aquino. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. China, tinanggin nag-apply sa kanila ng asylum si dating Pangulong Duterte. Mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pinalibutan ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal. Operasyon ng MRT-3 mas pinahaba na simula ngayong araw. Silipin mo natin yan live. At sa Frontline Showbiz, dance video ng Pinay content creator na si Neana Guerrero approve kay BTS J-Hope. At sa ating pambaang pampag-good night, kilalanin ang asong nag-ala construction worker sa Benguet. Sa gitna ng mga sigaw na pinagre-resign, si Pangulong Bongbong Marcos, nagparinig si VP Sara Duterte sa kung ano ba dapat ang isang leader. Kasunod niya, nagbigay na ng deadline ang ICC sa prosekusyon para magpresenta ng mga ebidensya sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Jovi Francisco. Marcos resign! Marcos resign! Pinuno ng mga overseas Filipino workers ang malaking bahagi ng Het Malieveld sa The Netherlands. Para ito sa meet and greet ni Vice President Sara Duterte at pagpapakita na rin ng suporta nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong dito sa International Criminal Court. Nanawagan ng Duterte supporters na mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Bring him home! Bring him home! Ayon kay VP Sara, laging ibinibili ng kanyang ama na iuwi na siya sa Pilipinas. Lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Magdadalawang linggo na sa ICC detention facility si dating Pangulong Duterte dahil sa kinakaharap na crimes against humanity. Happy birthday to you. Ika-80 kaarawan ng dating Pangulo sa March 28, kaya kinantahan siya ng mga supporter ng happy birthday. Duterte! Wish nila na mapalaya na ang dating Pangulo. Punta talaga kami extra dito. Yeah, kahit bukas may trabaho kami, late na kami makauwi ng bahay. Pero support talaga Duterte. Sa birthday niya, babalik ba kayo? Of course, babalik kami sa birthday niya talaga. Pero ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, malabong makauwi ang dating Pangulo. For the 4 crimes, no interim release has been granted by the court for any of those accused of these crimes. So, from my point of view, there is zero probability that Sara Duterte or the Duterte camp could bring home Duterte by May 2025. At habang naghahanda ang Duterte camp sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo, ang mga hindi sang-ayon sa war on drugs ay may inihanda ring sorpresa sa araw na iyon. Hindi lamang dito sa Europa o sa Netherlands, but all across the globe,
yung nalalapit na birthday ni dating Pangulong Duterte ngayong darating na March 28 ay nagkakasa ng isang Global Day of Action. Panawagan para sa tuloy-tuloy na pagpapanagot kay Duterte. Sa September 23 pa ang susunod na pagharap ng dating Pangulo sa ICC. Pero inutos na ng ICC Pretrial Chamber 1 sa prosekusyon at defense team ng dating Pangulo na magpresenta ng mga ebidensya sa Abril. Ito ay para maprotektahan na rin ang mga haharap na testigo. Nagbabalita mula sa Frontline, Jovi Francisco, News 5. Malayo si Rodrigo Duterte kay Ninoy Aquino. Yan po ang sagot ng palasyo kay VP Sara Duterte na kinakabahan daw para kay dating Pangulong Duterte. Ang sabi kasi ni VP Sara, baka raw matulad ang ama niya sa sinapit ng dating Senador Ninoy Aquino na binaril pagka-uwi ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Marcos resign! Marcos resign! Sinong makikinabang? Yan ang tanong ng Malacanang sa mga panawagan ng ilang Duterte supporters na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Banat pa ni Castro, mahirap maging leader ang maraming tinatago lalo na pagdating sa pondo. Habang nagtatalumpati sa harap ng mga nagpoprotestang Pinoy na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinuwento ni VP Sara ang babala niya sa kanyang ama. Mahirap daw bumalik sa Pilipinas dahil baka matulad lang siya sa sinapit ni dating Senador Ninoy Aquino na binaril sa tarmac pagbalik sa bansa mula sa Amerika. Pero tugon dito ng Malacanang. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Malayo raw si Duterte kay Ninoy. Mismong ang dating Pangulo Pangaraw ang nagkumpara noon sa sarili kay Hitler. Matatanda ang sinabi yan ni Duterte noong taong 2016. Aniya, kung may Hitler ang Germany, ang Pilipinas naman may Duterte. At tulad daw ng pagpatay ni Hitler sa milyon-milyong Hudyo noon, papatayin naman daw ni Duterte ang milyong-milyong lulong sa droga sa Pilipinas. Kalaunan ay personal na humingi ng tawad si Duterte sa Jewish community dahil sa pahayag na ito. Sabi naman ng pamilya Aquino, kung pag-aaralan ang kasaysayan, makikita na iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaanan ngayon ni Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagkomento si Senate President Chis Escudero sa banat ni Vice President Sara Duterte sa AFP kaugnay ng pag-aresto sa ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Escudero, hindi dapat kumampi ang AFP sa kahit na sino man. Sa pagdinig sa Senado noong nakarang linggo, tinanong ni VP Sara ang AFP kung bakit ito hinayaang maaresto ang dati nilang Commander-in-Chief na si Duterte. Sagot dyan ni Escudero, pagtulong sa PNP at sa isang law enforcement operation ang papel doon ng AFP. Tila gusto raw pagsabungin ni VP Sara ang mga sundalo at pulis. Alam mo, hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Hindi ikinampanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang kapatid niyang si Senator Amy Marcos sa campaign rallies ng administration ticket sa Cavite at Laguna nitong weekend. May koneksyon kaya yan sa posisyon ng senadora sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Narito ang aking report. Kahit ilang beses nang umabsent noon sa kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Senator Amy Marcos, hindi siya nakakalimutang ikampanya sa entablado ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa campaign rally nitong Biyernes sa Cavite at nitong Sabado sa Laguna, kung saan absent na naman ang senadora, hindi na siya binanggit ng Pangulo. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Kung bakit 10 o 11 lang sa halip na 12 ang ikinampanya ng Pangulo, ito lang ang sagot ng palasyo. Maliwanag po ang kanyang sinabi
At hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talagang sabihin dito. Absent din sa Cavite at Laguna sortie si Camille Villar. Maging sa kampanya ng alyansa sa Tacloban, Leyte, wala pareho sina Villar at Senator Amy. Pero hindi tulad ng senadora, ikinampanya pa rin ni PBBM si Villar sa Cavite at Laguna. Si Camille Villar, wala po rito. Ang kanyang mga ninuno naman ay tiga Iloilo. Hindi tuloy maiwasang matanong si Senator Amy kung parte pa rin ba siya ng administration slate. Hindi ko alam, hindi ko pa tinatanong, hindi naman kami nag-uusap. Busy raw siya ngayon sa pagdinig tungkol sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bibisi-bisiyan ako. Mahirap mag-aral ng international law. Ang Pilipino ay dapat ilitis sa sariling bansa, sa sariling korte. Pero pag-ilinaw ng presidential sister, hindi pa siya kumakala sa alyansa ng administrasyon. No action taken. But the reality is, kung maaalala nyo, mulat sa poll, sinabi ko naman na independent ako. Sagot naman ng campaign manager ng alyansa. If that is her stand, then we will respect her stand, no? So mas mabuti na nga sinabi niya yun, at least alam namin ang stand niya tungkol dito sa alyansa, no? Hindi rin daw alam ng palasyo kung nag-usap na ang magkapatid na Marcos. May bago na naman daw na taktika ang China sa pag-aligid nito sa West Philippine Sea. Niradyohan po nila ang eroplano ng BIFAR at naglagay pa sila ng bagong floating barrier sa Bajo de Masinloc. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Mula sa Himpapawid, kita ang mga China Coast Guard vessel na nakapalibot sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nakapwesto sila sa layong 30 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Layunin ng mga barko ng BIFAR na maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Kuha ito mula sa aircraft ng BIFAR kung saan sakay din ng News 5. Naroon din ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay. Sa di kalayuan, may nagbabantay ding isang Navy ship ng People's Liberation Army ng China. Sa kabuuan, 6 na barko ng China ang namataan ng PCG na nagmamasid sa dagat. Makailang beses naming inikutan ang lokasyon pero wala namang kaming naaktuhang agresibong kilos mula sa China. Nagkataon lang na doon natin inabutan yung 26 Filipino fishing boats. Kung kaya doon nyo nakita itong mga government vessels natin na namumudmud ng fuel para sa ating mga mangingisdang Pilipino. Pero nang makarating na kami sa ibabaw ng Scarborough, nakatanggap ng radio challenge ang aming sinasakyang aircraft. Hindi na ito rinig sa video dahil sa lakas ng tunog ng aircraft. Pero galing ito sa isang chopper na nagpakilalang mula sa People's Liberation Army Naval Air Force. Matatandaan nitong Pebrero lang nang halos git-gitin ng Chinese military chopper ang aircraft ng BIFAR sa parehong lokasyon. Publication of such dangerous maneuver na ginawa ng helicopter was widely criticized ng ibang bansa. So I think they also recognize na such unprofessional, dangerous maneuver is reckless. Bukod sa pag-aligid ng mga Chinese vessel, namataan din ng PCG na may inilagay ulit ang China na mga floating barrier sa Bajo de Masinloc. This is one of their precautionary measures to make sure na hindi makakapasok ang Filipino fishing boat sa loob ng Bajo de Masinloc. Ayon sa BIFAR, asahang magpapatuloy pa ang mga isinasagawa nilang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Ito ay upang mapaigting ang pagbabantay at patuloy na maigiit ang karapatan ng Pilipinas sa kanyang exclusive economic zone. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Iginiit ng LTFRB na hindi gaanong naapektuhan ng unang araw ng tigil pasada ang pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Pero sabi ng Manibela, tuloy hanggang sa Miyerkules ang kanilang transport strike. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kumbinsido ang grupong Manibela na naparalisa nila ang malaking bahagi ng Metro Manila ngayong unang araw ng kanilang tigil pasada. Ilan sa ruta ng jeep na apektado ay ang Welcome Rotonda at Paco sa Maynila. Ang dahilan ng kanilang tigil pasada, ang umano'y panlilinlang ng Department of Transportation nang sabihin nitong 43% ng mga jeepney ang aprobado ang consolidation para sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Dahil doon sa mga maling datos na inilabas ng LTFRB at ng DOTR, puro penalty ang inaabot namin. Pababayaan pa po ba natin na nakaupo itong mga sinungaling dyan sa ahensya?
Depensa naman ng DOTR. Hindi naman rason para mag-strike ang gobyerno nagbabalidate ng numero, di ba? Imbes na strike, mag-usap na lang tayo, di ba? Kung ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board naman ang tatanungin, hindi raw masyadong ramdam ang tigil pasada. Normal lang biyahe ng public transport na paghandaan ng pamahalaan nito sa mga eskwelahan. They shifted to virtual classes. Itinanggi rin ng LTFRB na may maling dato sa bilang ng mga aprobado ang consolidation sa modernization program. Paliwanag ng ahensya, 86.23% o higit 165,000 na mga PUV ang nag-apply ng consolidation. Halos kalahati o 43% sa kanila tapos na sa consolidation, habang ang natitira ay pinoproseso pa ang requirement. Tapos man o hindi, pwede pa rin mag-operate ang mga nakapag-apply sa consolidation. Once na nag-file ka na for consolidation, may provisional authority ka na para magbiyahe. Ilan ngayon ang bumabiyahe? Yung 43% na na-aproba, na tapos na? O yung 86% na lahat? Yun 86%. Hindi naman lahat ng tsuper ay pabor sa tigil pasada ng manibela. Hindi ko alam kung ano ang layunin. Kaming mga andito ay constructive leader. Yung kabila, destructive. Nag-consolidation na po kami, sumunod na po kami. Katunayan, may mga namasada pang tsuper kaninang umaga. Para may pangkain din kami, kaya bumiyahe po kami ng sundot lang. Makakuha lang ng pangkain po. Hindi naman kawawa yun dyan. Pati yung pamilya namin. Sabi naman ni Transportation Secretary Vince Dizon, bukas siya sa mga posibleng pagbabago sa modernization program. Kung ang ibig sabihin yan, hindi muna natin ipipilit ng mabilisan ang nationwide implementation, then I think we will have to make that decision soon. Clearly, there are some issues that need to be resolved. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Extended na po ang biyahe ng MRT3 simula ngayong gabi. Kaya naman pwede pang humabol ang mga laging ginagabi ng uwi mula po sa trabaho. At live mula sa Shaw Boulevard Station sa Mandaluyong, nasa Frontline na balitang yan si Brian Basa. Brian, mahaba pa ba ang pila dyan? Bok, maluwag na maluwag dito sa concourse ng Shaw Boulevard Station. Ang inaasahan nating hahabol sa last trip ng MRT3 rito ay yung mga panggabing empleyado pati yung mga mamimili mula sa mga konektadong mall sa Mandaluyong City. Madalas ginagabi ng uwi ang working mom na si Ruth mula sa kanyang trabaho bilang accounting staff. Para makauwi sa Commonwealth sa Quezon City, kinailangan niyang sumakay ng bus o motorcycle taxi. Pero nang mabalita ang na-extend ng 1 oras ang biyahe ng MRT, good news ito para sa kanya. Minsan kasi meron kaming mga meeting after work. So inaabot kami ng 11 o'clock. Marami pa rin pasahero po, ganong oras. Ang engineer na si Chorny, hapon natatapos ang trabaho. Pero iniiwasan niya ang rush hour para hindi makipagsiksikan sa mga pasahero. Kaya pabor din sa kanya ang extended operating hours ng MRT3 para makauwi ng Muntinlupa. Yung tapos po ng working hours ko is 5 p.m. Kapag na-delayed ng ilang minuto lang, mas gabi ako nakakawip. Ayon sa Transportation Department, gusto nilang maginhawahan sa biyahe kahit papaano ang mga late umuuwi. Kaya naman in-extend ng 1 oras ang last trip ng MRT3. Maraming bagay lalo sa mga kababayan natin na ginagabi. Nagdagdag na rin ng additional train ang ating MRT3. Kung dati, sarado na bago mag-alas 10:30 itong Shaw Boulevard Station, simula ngayong gabi, 11:20 p.m. na ang pinakahuling biyahe. Sa magkabilang dulo naman, 10:25 p.m. na magsasara ang North Avenue Station para sa mga pasaherong southbound, habang 11:04 p.m. naman ang closing time ng Taft Avenue Station para sa mga commuter na pahilaga. At ang dapat tandaan mula sa MRT3, weekdays po o Lunes hanggang Biyernes ipinatutupad ang extended operating hours ng MRT3. So ibig sabihin, pagsapit ng weekend, Sabado at Linggo, regular closing time pa rin ang susundin para may oras naman sa maintenance ang mga tren. Kaya Bok, mauna na ako rito, pipila na ako dito para hindi mapag-iwanan ng tren. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat. Brian Basa.
Showbiz Tonight na tayo. Wagi ang ilan nating kapatid sa kakatapos lang na 38th PMPC Star Awards for Television. Una na dyan, si Papu Julius Babaw na ginawaran ng Excellence in Broadcasting Lifetime Achievement Award. Win na win naman ang Will to Win na kinilala bilang Best Game Show. Tinanggap ng substitute host ng programa na si Randy Santiago ang award. Siyempre, Best Primetime TV Series dyan ang hitseryeng FPJ sa Batang Quiapo. Pasok din sa listahan ng mga nagwagi si Mark Logan bilang Best Magazine Show Host para sa programang Top 5 Mga Kwentong Mark Logan. Best Child Performer naman si Zion Cruz para sa kapatid inspirational series na Ang Himala ni Niño. Best Comedy Actor si Roderick Paulate para sa The Percy Family. Doble ang saya ng The Percy Family nang kilalanin naman si Andres Amulak bilang Best New Male TV Personality. Congrats mga kapatid! Winner at pangmalakasan din ang iba ko pang showbiz updates mamaya. Kaya dyan lang kayo. Susunod, dagdag bawas sa boto, pinangambahan daw ni dating Pangulong Duterte ayon kay VP Sara. China itinangging nag-a-apply o nag-apply sa kanila ng asylum si dating Pangulong Duterte. Mga pasimuno ng pagpapakalat ng fake news, iniimbestigahan na ng NBI. At lalaking nagbibenta ng text blaster devices online, arestado. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dobleng disgrasyang inabot ng kotseng yan sa Lubao, Pampanga. Mula sa likuran, nabaga ito ng truck. Tumilapon sa kabilang lane ng kotse at doon naman ito nabundol ng pampasayrong bus. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang kotse. Ang matindi pa, isa ang patay, isa ang kritikal at 2 ang sugatan sa aksidente. Inaresto ang truck driver na nahaharap sa kaukulang reklamo. Nangangamba raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na baka magkaroon daw ng dagdag bawas sa Bilang Pilipino 2025. May sagot naman sa kanya ang COMELEC. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Nitong Sabado lang na huling nadalaw at nakausap ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong daw ni Digong si VP Sara kung paano makakauwi ng Pilipinas lalo't tumatakbo siya bilang mayor ng Davao City. Tinanong niya kung papaano siya makakabalik dahil nga meron din siyang election sa Davao City. 2 linggo na sa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Duterte. Naharap siya sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng kontrobersyal niyang war on drugs. Pero kahit nasa malayo, iniisip pa rin daw ni Digong ang mga nangyayari sa Pilipinas. Katunayan, nangangamba raw ang dating Pangulo sa papalapit na Bilang Pilipino 2025. Nag-express din siya ng fears niya, apprehensions niya sa baka merong mangyaring dagdag bawas, yung mga ganon na mga usapan sa eleksyon, sa halalan. Agad naman niyang sinagot ng COMELEC. Napakadami pong paraan to verify, to counter-check yung lahat ng result sa bawat presinto. So yung pong agam-agam ng ilan patungkol sa maaari magkaroon ng dagdag bawas, again, wala pong basihan po iyon. With all due respect, simula pa noong 2010, wala pong napatunayan kahit isang presinto na nagkaroon ng dagdag bawas. Sinabi yan ni COMELEC Chairman George Garcia sa formal na pag-turnover ng COMELEC ng mga source code para sa Bilang Pilipino 2025 sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang source code ang nagsasabi sa mga makina kung paano gagawin ang pagbabasa at pagbibilang ng mga boto, pati na rin ang transmission ng mga datos. Mula na magsimula ang automated election sa bansa, tanging BSP na ang nagtatabi ng source codes. That's our commitment simply because that is under the principle of transparency. Yan yung pinapatupad natin. Magmula sa simula hanggang katapusan, dapat laging nasa saksihan ng sambayanan. We are the guardian of our currency,
the guardian of our reserves, banking, payment system. So we consider this as a special assignment every 3 years. So we get to serve to help COMELEC guard the elections and ultimately our democracy. Tanging marataas sa opisyal ng COMELEC at BSP na lamang ang pinayagang makapunta sa paglalagyang vault. Bawal ang kamera sa lugar kung saan naroon ang vault. Sa katunayan, mahigpit din ang seguridad bago makapasok dito. Pero pinakita sa amin doon na intact at selyado pa rin ang mga box na naglalaman ng mga source code mula pa noong 2010 automated elections. Pagmamalaki pa ng COMELEC, wala pang nangyari sa kasaysayan na pinakuhang source code mula sa BSP para sa anumang election protest. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Binanggit ng China na nag-apply sa kanila ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, wala po silang natanggap na anumang aplikasyon. Personal daw na naging bahagi o biyahe ni Duterte sa Hong Kong. Personal daw naging biyahe ni Duterte sa Hong Kong. Inareste si Duterte pagbalik niya ng Pilipinas noong March 11. Nakadetain ngayon ang dating Pangulo sa International Criminal Court dahil sa crimes against humanity kaugnay ng drug war. Bukod sa vlogger, iimbestigahan din ng National Bureau of Investigation kung may namumuno sa pagpapakalat ng fake news. Napansin daw kasi ng NBI na may pagkakapareho sa pagkakalatag ng mga maling impormasyon. Sa ngayon, 20 vloggers at content creator ang iniimbestigahan ng NBI dahil sa fake news. Tingnan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon na sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Sa kabilang banda, nababahala naman ang Commission on Human Rights sa paghihigpit sa mga content sa pamamagitan ng pagsampa ng kasong kriminal. Nagdudulot daw kasi ito ng unalleged chilling effect sa freedom of expression. Sagot naman ng NBI, may limitasyon ang kalayaan sa pagpapahayag. Yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila, okay lang yan. Freedom of speech. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomit na sila ng inciting to sedition, nakakakomit na sila ng libel, kailangan sawatain natin yan. Nabasa niyo ba sa inyong mga news feeds ang tungkol sa Asim Gang? Yan po ang tawag ng ilang kongresista sa mga bagong pangalang nabistong tumanggap daw ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung may dodonggang at pangalang tunog pagkain at chichirya gaya ni Mary Grace Piatos, ngayon naman amoy maasim ang mga pangalang nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan sina Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog de Asim. Sila naman ang tinaguriang Asim Gang. Galing po to sa sa listahan naman ng DepEd. So as confirmed by yung PSA po, walang birth certificate, walang marriage, saka wala rin pong death certificate. Kabilang sila sa mahigit 400 pangalan mula sa 600 recipients ng confidential funds ng Department of Education na walang record sa Philippine Statistics Authority. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, mapapalakas lalo nito ang kanilang ebidensya para sa impeachment laban kay VP Sara. Dagdag pa niya, hindi sapat ang depensa ng kampo ng bise na code names dahil nga confidential ang pinaggamitan ng pondong ito. Kahit nasabihin po nila, code names. Madali pong sagutin yan kung nandyan po yung paper trail. Kailangan po meron pong trail kung sino po yung totoong tao. Pati ang palasyo naniniwalang dapat magpaliwanag ang bise tungkol sa mga kahina-hinalang pangalang nasa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds. VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng opisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagalok na ang PNP ng 2 milyong pisong pabuya sa sino man makapagtuturo sa mga suspect sa pananambang sa San Rafael, Bulacan. Inununsyo po yan ng PNP spokesman Jean Pajardo.
Tatlong nasawi sa pananambang. Kabilang po dyan ang empleyado ng San Ildefonso LGU na si Brian Villaflor. Consultant din siya ng isa sa mga kandidato sa pagkakongresista sa 3rd District ng Bulacan. Kasama niya nasawi ang kanyang girlfriend at ang driver. Kalaboso ang inabot ng isang lalaki sa Paniki, Tarlac na nagbebenta sa social media ng mga text blaster. Nahuli ang suspect na si alias Ray sa entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group kaninang umaga. Nakumpiska sa suspect ang 16 na piraso ng text blaster device na nagkakahalaga ng higit 144,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, nagagamit ang mga ito hindi lang sa pang-i-scam kundi pati sa pagpapakalat ng fake news. Posible raw na galing sa mga nagsarang Pogo Hub ang mga text blaster. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Heto ang mga bagong kanta to jam with. Unahin na natin ang latest ng NJZ o New Jeans na hindi raw muna magpe-perform for a little while. Yan ang Pit Stop. Pinerform niya ng grupo kagabi sa ComplexCon sa Hong Kong. Ang sad news for fans, last performance na raw muna ito ng NJZ. Mag-hiatus daw ang grupo bilang respeto sa desisyon ng korte. Hindi kasi pinayagan ng NJZ na umalis sa kanilang agency na Ador. At eto pa ang bago, magko-collab ang P-pop girl group na Kaya at ang OPM singer na si Zach Tapudlo. Sa exclusive report ng Billboard PH, para yan sa exciting single nilang Tanga na ilalabas sa March 28 o this Friday. Susunod, libreng toll sa bahagi ng NLEX ipinatupad bilang pakonsuelo sa abalang dulot ng nasirang tulay sa Marilao, Bulacan. Pastor Apollo Kibuloy nireklamo ng copyright infringement claim dahil sa kantang ginamit sa isang proclamation rally. At Queen of Christmas si Mariah Carey muling magko-concert sa Pilipinas after 7 years. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa karambola ang pagtugis sa isang suspect sa Paris. Sa video, kitang sumalpok sa poste ang kotse ng suspect. Sumalpok naman sa kotse ang police mobile. Maya-maya, isa pang police mobile ang sumalpok din. 13 ang sugatan. Naaresto naman ang suspect na harap sa hindi pa malinaw na reklamo. Hindi pa rin tapos ang pagkukumpuni sa nasirang Marilao Interchange Bridge sa North Luzon Expressway. Kaya bilang pakonsuelo sa mga motorista, pumayag na po ang pamunuan ng NLEX na ilibre ang toll sa mga exit na apektado ng pagkukumpuni. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Bago pa maglawang Bato exit, usad pagong na ang traffic sa northbound lane ng North Luzon Expressway. Dahil pa rin ito sa isinarang 3 lanes bago mag-Marilao Bridge simula kaninang hapon. Inaayos kasi ang metal beam ng Marilao Interchange Bridge matapos masira dahil sumabit ang 2 truck noong 1 linggo. Para makaiwas sa traffic, ang ilang sasakyan piniling sa gilid na dumaan kahit pa maalikabok at malubak. Si Ken Juarez na magdadala ng aluminum sa Bukawi, nag-abiso na agad sa kanyang kliyente. Na traffic lang kami kasi mahaba traffic sa NLEX. Para kahit paano'y maibsan ang matinding aberya, nagpatupad ang NLEX ng toll exemption mula Balintawak Toll Plaza hanggang sa Maykawayan northbound. Ibig sabihin, wala munang toll sa bahaging yan ng expressway. Ipinatupad yan kanina alas 12 ng tanghali at magpapatuloy hanggang sa mabuksan na ang lahat ng 4 na lanes. Tama lang din naman yun sir, para pakonsuelo lang sa mga motorista dahil sa mahabang traffic. Alas 8 ng gabi pa dapat ang umpisa ng beam replacement sa nasirang tulay. Pero ayon sa NLEX, napaaga ang fabrication o pagkakagawa ng ipapalit na metal beam. Starting 1 p.m. Today po yon, tuloy-tuloy na po yun hanggang
matapos po yung repair, and that we are expecting po na matatapos by 11 p.m. po ng March 28. Habang hindi pa naayos, nag-abiso ang NLEX na pwedeng umabot ng 12 kilometers ang traffic sa expressway mula Balintawak hanggang Marilao. Posibleng namang magpatupad ulit ang zipper lane kung maluwag sa southbound. Sa ngayon, tuloy pa rin ang stop and go scheme sa mga Class 1 vehicle na pinapayagang dumaan sa nasirang Marilao Bridge. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman si Transportation Secretary Vince Dizon sa pagsunod ng NLEX sa panawagan para sa pansamantalang toll relief. Malaking bagay daw ito para ibsan ang hirap ng mga apektado ng construction sa Marilao. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Naharap sa copyright infringement claim si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Nag-ugat yan sa isinampang reklamo ng rap and hip-hop artist na si Omar Manzano o mas kilala bilang si Omar Baliw. Ginamit daw kasi ni Kibuloy ang kanta ni Omar na K&B sa proclamation rally ng walang pahintulot. Isinampang reklamo sa Pasig City Hall of Justice. May sagot na rin dyan ang kampo ni Kibuloy. Nadismaya ako, syempre. Walang pahintulot. Yon, parang bad trip, parang ganon. Ilang artist kasi sobrang halaga talaga ng copyright para sa kagaya namin na mapangalagaan yon kasi kumbaga ito yung art namin. Mabuti yan para magkita na lang kami sa korte at malalaman kung totoo ba yung mga paratang nila. Mapapasana all ka na lang talaga. Napansin kasi ng BTS member na si J-Hope ang dance cover ng Pinay content creator na si Niana Guerrero. Gotta get you cause you know just what I like my girls being so fun. 1+9 get me going, might just blow it. I like my guy. Yan ang cover ni Niana ng latest single ni Hobby na Mona Lisa. Ang solid ng dance moves. Shinare yan ni J-Hope sa kanyang Instagram stories. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon sila ng online interaction. Last February, finalo ni J-Hope si Niana sa TikTok. Way to go, Niana! Abangan, Moira, guest performer sa concert ng Super Junior member na si Hyun. At aso sa Benguet, dinadamayan ng kanyang among construction worker. Tuloy-tuloy balitan dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binulabog ng bomb threat ang Office of the Vice President sa Mandaluyong. Sa pahayag ng OVP, agad na inilikas ang kanilang mga empleyado matapos makatanggap ng text ang isang staff tungkol sa banta. Ipinadala ang Explosive Ordnance Disposal Team ng Mandaluyong City Police pero wala silang nakitang pampasabog. Nagpaalala ang OVP na nagdudulot ng banta sa buhay ang peking bomb threat at pwedeng panagutin sa ilalim ng anti-bomb joke law. Magbabalik bansa naman ang nag-iisang global superstar na si Mariah Carey. Sa announcement sa mismong IG account ni Mariah, magko-concert siya sa Manila sa October 14. For one night lang yan. Pasok ang concert date sa Christmas season nating mga Pinoy na binansagan ng longest celebration ng Pasko sa buong mundo. Bagay na ilang beses na ring in-acknowledge ng All I Want for Christmas hitmaker. To be announced pa ang ibang detalye sa celebration of Mimi concert. Bukod sa Manila, kasama rin sa world tour ng diva ang China, Thailand at Japan. 2018 pa nang huling mag-perform sa bansa si Mariah. Speaking of concert, mag-aala Pinoy-coded ang show dito ni Super Junior main vocalist Q Yun. Invited kasi as guest artist ang singer na si Moira De La Torre. A night of unforgettable harmonies ang caption dyan. This April 5 na ang Colors concert ng Suju Maknae sa New Frontier Theater.
At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, fur baby turned construction worker. O yan ang nakakatuwang skill ng isang aso sa Benguet. Sabay-sabay tayong maaliw sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Pamilya kung ituring natin ang mga fur baby o mga alagang hayop gaya ng aso. Bilang kapalit, handa rin nila tayong protektahan o damayan anumang oras. Pero ang asong ito sa Benguet, handang damayan ang kanyang amo. Pati sa pagtatrabaho, Granny. naghahalo ng simento gamit ang bibig. Yan ang Aspen na si Granny. Ayon sa fur dad niyang si Jefferson, nagtatayo sila ng isang bahay ng gayahin ni Granny ang kanilang ginagawa. Nagpahinga muna kami, lahat kami, yung nagtrabaho. Pero siya, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho niya. Nakita lang namin nani. Siya na yung naghahalo. Natawa nga kami lahat eh. Hindi namin nakalain na yun ang gagawin niya eh. Nagulat daw sila sa anyay pagmamalasakit ng Aspen. Parang nakita niya na parang pagod kami. Siya na yung nagtrabaho, ganun. Paglilinaw ng fur dad, hindi inaabuso si Granny at hindi naman nila ipinagawa sa aso ang kanilang trabaho. Talagang may give and take lang sa kanilang relasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Ano kung nagkarpentero din yung aso? Nagpukpok siya ng ano. Di ba ka nag-alala pag baka magkulang yung sweldo, walang pambili ng chimken. Naisip Chimken! Hindi ba titigas yung yung semento sa nguso niya? Kasi basa yung nguso eh. So, parang okay naman siya. Titigas yung tapos bibigyan niya, biglang Baka yung ilong niya matigas na semento na pala. Teka, lunes nga. Ang linis ang sipag. Yan po ang 45 minutong paghimas malagang headlines. Balit, dito tayo. Say guys, dito tayo. Balit at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbubalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako na po si Edwin Gao. Magandang gabi.